kung talagang irarush o gusto naming makasama, makapiling ang yumao kong asawa doon sa burol habang Pasko. May ibang reason yan. Kung tunay may malasakit yan, ipapa-autopsy niya yan, no? Sabi ni Odie Lenon, court order lang yan. Wala siyang magagawa. Ma-autopsy yan. Kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung ano yan na nagpakahirap. Sandali po, gobyerno na naman ang nasisi. No? Meron pong korupsyon na nangyayari. Malawakang korupsyon po ang nangyayari doon po sa DPWH. No? At ang misis niyo po, undersecretary diyan po sa DPWH, sir. At hindi po siya yung simpleng, hindi po siya simpleng staff lang o mananrabaho dyan. Mataas po ang katungkulan ng inyong misis dyan, sir. No? Kaya, eto nga, may mga nagtuturo sa kanya, billion eh. Di po ba? Ang asawa ko, 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Kasi po yung magbigay ng reaction, sir, sa attention na Hindi po pwedeng iyan. Hindi po pwedeng, 42, 43, o kung ilang taon man na nasa serbisyo yan. May nakikitang anomalya, may nakikitang irregularidad, may nakikita na korupsyon, at nakikita na lilink na dadamay siya. So talagang kailangan i-autopsy yan, alamin talaga kung ano ang kinamatayan. Ayaw mo ba, sir, na kapag ka nakita sa autopsy, nako, merong mga panlalaban na ginawa itong si Cabral, merong mga tipong isang tao na pinilit itulak siya or whatever, di ba, Ai Chang? Sabi ni Ai Chang, may fear of height yang si Cabral, which is yun nga yung nakita doon sa interview, di ba? Para yung maisip na magpakamatay, pwede naman uminom ng pills or overdose din po. No, isa din po yan. Mga kababayan, tuloy. binibigay na. Ako siyang galing rin sa trabaho eh. Hindi galing rin sa gobyerno eh. Isa pa po yun, pwedeng makita doon sa autopsiya kung merong mga may pag-overdose na ginawa siya sa kanyang sarili kasi bubuksan po talaga yun eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? May nagluluksa po kayo. Para ano eh. Tapos ang dami kanilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami? Tapos ito mga ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Isa din yun sa tinatanong ng mamamayang Pilipino. Hindi naman po buong mamamayang Pilipino. Pero karamihan po nagtatanong bakit ayaw ipakita? Bakit ayaw siguraduhin? Kaya nga pumasok po yung sinasabi ni John Vic Remulla na dapat ipa-DNA test. Dahil sabi nga natin, may mga gumagawa po na mga nadidiin na, mga wanted na merong mga kinakaharap na mabibigat na kaso, tapos ang papalabasin, pinatay, o namatay, pero ang totoo, lilipad lang ng ibang bansa. Nako, mahaba ho ito mga bossing ha. At madaming dito makikita dito kapag yung DNA test ay malaman na hindi siya. Nako po. Mas madaming mananagot to. 'Di ba? Sa taas ng bangin, paano mabuo face niya? Isa pa din 'yon. Tsaka pagbagsak, siguro talagang may basag ang bungo nun, no? Kung whatever Oh. Kilala na anak ko, kaya bigyan kami ng waiver. Ano pa decision punto? Nagrereklamo si Ai Chang. Sabi ni Ai Chang, 710 daw tayo dito, tapos na 96 lang daw ho ang like. Magagalit sa iyo si Ai Chang. Di ba? At si Chai Cher. Para patunayan, gano'ng katagal kami nagsama ng asawa ko. Naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman dun,
May punto siya dito parang mag-ano rin kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay Parang ewan ko sa lahat ng tao, no, parang siya yung ano, hindi, yun nga, yun sinasabi nyo, hindi interesado na may makita kung ano pa man ang katotohanan. Wala, basta, wala, na-aksidente. Yung tipong, hindi ba pumasok sa isip mo na na-interview yung asawa ko, no? Na-interview yung asawa ko at ang sinasabi na kinatatakutan niya ay yung fear of height. Ako, mga bossing, may ganyan ho ako eh. Ewan ko kung ano. No? Yung tipo bang naaalala ko doon nung high school kami. Torres High School, oh, shout out dyan sa mga taga Torresian ho. No, malamang po ako yung mga DDS na mga Torresian ay kinamumunghian. Kinamumunghian ako. Sa Torres High School, oh, 3 palapag ho, mga kababayan. 3 palapag yung pinaka-room namin. Ngayon, may railings naman yun. May railings naman yun. Dahil may takot ako sa height ho. No? Although hindi naman ganun katakot. Pero bihirang-bihira akong pumunta ho doon sa pinaka-railings. Kasi pagka tumingin kang ganun, namamasana yung kamay ko ho eh. No, hindi ho kakaano ha, hindi kakatikol ha. Alam niyo yung pakiramdam na kapag ka ikaw may takot sa height, dumikit ka man lang o malapit ka lang doon na konting-konti na lang pwede ka na mahulog, namamasa yung kamay natin eh, 'di ba? Ganun ho ako. Ngayon, si Sir, hindi ko lang alam kung hindi niya iniisip ba na yung misis ko, sabi doon sa interview, takot siya sa height. Tapos, ganun ang nangyari. Dumuldul siya. Gumilid siya dun sa taas. Hindi kaya baka may pumwersang tumulak dito? No? Dahil meron siyang mga sinasabing mga pangalan at nadadamay na mga pangalan. No? Baka kailangan yata ng misis ko ng kumbaga ng katarungan kung sakali. Di kung walang tumulak, okay, at least alam mo, hindi ka mag-iisip sa sarili mo, baka nga ganun, ano? Baka nga may tumulak, ano? At least nadaan sa mga proseso. Tuloy po, sir. po yan nung sa flood control, sir. Ulitin ko po hindi ko po binabasi si sir, hindi ko po binabati ko si sir. No, maaaring iba lang po yung aking pananaw kung sa akin ilalagay yung sitwasyon o kung ako ang may sitwasyon versus doon so kung paano ang pananaw niya sa sitwasyon niya. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi nga may attorney ka, bahala yung attorney mo mag-ayo. Dahil kami nag-usawa, iba yung namin. Parang ang hirap nun, ano?